Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylene. Sa unang bahagi ng ating follow-up na ulat sa Variety Showcase sa bagong taon ng 2026 na Mga Tinig ng Papuri, binisita natin ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa maraming bansa sa buong Europa, Oceania at Africa. Kinapanayam natin ang mga Kristiyano mula sa buong mundo tungkol sa kanilang tunay na mga pagninilay sa Variety Showcase sa bagong taon na Mga Tinig ng Papuri at ibinunyag ang mga paboritong pagtatanghal ng mga manonood. Sa episode na ito, dadalhin kayo ng ating mga tagapag-ulat sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Amerika at Asya. Babalikan natin ang mga eksena ng sama-samang panonood ng mga Kristiyano ng Variety Showcase sa bagong taon na Mga Tinig ng Papuri, direktang madarama ang mga nakaaantig na sandali at kagalakang dulot ng mga pagtatanghal at magkakaroon ng malalim na pagkaunawa sa kung ano ang naramdaman at natamo ng mga Kristiyano sa dalawang kontinenteng ito pagkatapos panoorin ang showcase. Ibubunyag din natin ang 5 pinakapaboritong pagtatanghal mula sa Variety Showcase sa bagong taon na ito na Mga Tinig ng Papuri. Noong Enero 1, 2026, ng alas 7 ng umaga, Eastern Time, ang Variety Showcase sa bagong taon ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na Mga Tinig ng Papuri ay ipinalabas sa buong mundo sa YouTube. Ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa maraming bansa at rehiyon sa buong mundo ay nanood ng showcase online ng sabay-sabay. Sa Toronto, Canada at sa mga estado ng US tulad ng New York, New Jersey, Florida, Michigan, Illinois, Texas, California, at Washington, nagtipon ang mga Kristiyano upang manood ng showcase ng buong kasabikan. Kasabay nito, ang mga Kristiyano sa Mexico, Nicaragua, Trinidad at Tobago, pati na sa Venezuela, Ecuador, Peru, Brazil, at Chile ay nagtipon din para manood ng showcase. Nagsasaya sa napakagandang panahong ito ng pagpupuri sa Diyos. Pagkatapos mapanood ang showcase, damang-dama pa rin ng mga Kristiyano ang nakaaantig na atmosfera ng mga pagtatanghal at sabik nilang ibinahagi ang kanilang mga naramdaman
at natamo. It's not so much based on Ang showcase na ito ay hindi isang relihiyosong ritual. Ang mensahe nito ay, tinatawag ka ng Diyos. Handa ka na bang marinig ang tinig niya? Iyan ang dahilan, kaya napakamakabuluhan ito. Wonderful, beautiful, Maganda. so good. Kamangha-mangha, talagang napakaganda. Napakaganda ng lahat ng ito. Ang makitang nagsasama-sama ang mga kapatid mula sa buong mundo, sama-samang naghahangad na mahalin ang Diyos, at may ganitong koneksyon. Sa tingin ko, talagang napakaganda ng lahat ng ito. Ang mapakinggan ng personal ang mga bagong salita ng Diyos at maipakalat ang mga ito sa abot ng ating makakaya. Talagang kamangha-mangha ito. Wow. Masasabi mong, ang gawain ng Diyos ay umuusad kada araw. Lumalago ang kanyang gawain. At ang iglesia ay naitatag na ngayon sa mahigit 120 bansa. Ipinaaalala nito sa akin ang sinasabi ng Biblia, ang nagmumula sa Diyos ay tiyak na lalago. Sa tingin ko, Kamangha-mangha ang showcase na ito. Gustong-gusto ko ang lahat ng mga pagtatanghal. Sobrang kahanga-hanga ang mga iyon. Nakita ng sarili kong mga mata na lumalago ang iglesia at napakabilis ng paglago nito. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lang ng 1 taon o 1.5 taon. Kaya talagang nakamamangha ang bilis ng paglago ng iglesia. Bumibilis ang lahat at taus-puso akong umaasa na makakasabay tayong lahat at hindi mapag-iwanan. Talagang naantig ako ng showcase na ito. Maraming beses akong umiyak. Tumimo ng malalim sa puso ko ang mga pagtatanghal mula sa mga kapatid at ang mga liriko at hindi ko mapigilang umiyak. Kahit sa pag-uusap lang tungkol sa showcase na ito ngayon, medyo nagiging emosyonal na ako. Tunay kong nauunawaan ang kabuluhan ng showcase na ito at ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos. Ipinagmamalaki ko kung gaano kabilis lumago ang ating iglesia. Noong pumarito sa lupa ang Panginoong Hesus, napakalaki ng naging epekto niya. Pero, inabot ng halos 2,000 taon bago lumaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Pero ngayon, ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay lumaganap sa buong mundo sa loob lang ng mahigit 30 taon. Talagang hindi ka panipaniwala. Napagtanto ko na ang gawain ng makapangyarihang Diyos ay sumusulong at talagang nagbibigay inspirasyon ito. Nasaan ka man sa mundo, pwede mong marinig, makain, at mainom ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Talagang napakaganda nito. Ang kanyang mga salita ay hayag sa publiko. Mababasa ng sino man sa daigdig. Nasaan ka man, pwede mong kainin at inumin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga taong ito mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagtanghal ng may labis na sinseridad at alab ng damdamin. Ibinigay nila ang lahat, kumakanta ng buong lakas. Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ang makita iyon ay talagang tunay na makapangyarihan. May mahigit 8 bilyong tao sa planetang ito. Pero, narito ang isang maliit na grupong binubuo ng mga tao mula sa buong mundo na nagpoproklama na dumating na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Napakaganda niyon. Napakaganda. My feeling about this showcase. Ang pakiramdam ko tungkol sa showcase na ito ay nakikita kong napakabilis ng pag-unlad ng gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay malapit ng magwakas ngayon. Dahil maraming tao sa buong mundo ang sumalubong na sa Panginoon at tumanggap sa kanyang bagong gawain. Ito ay tulad mismo ng ipinropesiya sa mga salita ng Diyos. Kapag lumaganap na ang gawain ng Diyos sa buong mundo at sa bawat sambahayan,
Iyon ang tanda ng panahong malapit ng magwakas ang kanyang gawain. Isa pa, palala na ng palala ang mga sakuna ngayon. At parami ng parami ang mga kapatid sa buong mundo na pumupuri sa Diyos. Isa pa itong tanda na malapit ng magwakas ang gawain ng Diyos. Oo, ito ang nararamdaman kong pinakaapurahan. Alam kong marami pa akong kakulangan sa paggampan sa aking tungkulin at paghahangad sa katotohanan. Kailangan ko talagang magsikap pa sa paghahangad sa katotohanan, gampanan ng taimtim ang aking tungkulin, at palugurin ang Diyos ng buong puso, isipan, at lakas ko. Kailangan ko ring kumain at uminom ng mas maraming salita ng Diyos. Ito ang tanging pagkakataon ko para maranasan ang gawain ng Diyos at maperpekto niya. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, wala nang darating pang iba. Naantig ang puso ko. Habang nanonood ako ng showcase, kusa na lang tumulo ang luha ko nang hindi ko man lang namamalayan. Sobra akong naantig. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Labis na nakaantig sa puso ko ang showcase na ito. Pasensya na. Medyo nagiging emosyonal ako. Pero totoo ang mga damdaming ito. Alam kong naantig ako ng banal na espiritu. Nakita ko ang mga Kristiyano mula sa napakaraming bansa na lumalahok at nakita kong unti-unting na isa sa katuparan ang kaharian ni Kristo. Sa wakas, ay natagpuan ko na ang kaligayahan at kagalakan dahil napakatagal ko nang namuhay sa mundong ito. Pero hindi ako kailanman nakahanap ng lugar na ganito kaganda, kasaya, at kapuno ng galak. Nang makita ko ang mga ekspresyon sa mukha ng mga kapatid, nang makita ko kung gaano sila kasaya at kapuno ng galak, nakaramdam din ako ng saya at pananabik. Pakiramdam ko ay nadala na ako paitaas sa wakas, na parang nasa kaharian ako ni Kristo. Ganoon mismo ang nararamdaman ko. Napakaringal nito dahil ito sa gawain ng Diyos. Resulta ito ng gawain ng banal na espiritu sa iglesia. Ang bawat salita ng makapangyarihang Diyos sa mga pagtatanghal ay nakatutulong sa atin. Binabago tayo ng bawat linyang inaawit, bawat linyang binibigkas, at nilulutas ang mga tiwaling disposisyong ibinubunyag natin. Ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at papuri ay sa ating mahal na makapangyarihang Diyos. Ngayon, dumako naman tayo sa Asia, sa mga lugar tulad ng Pangasinan, Lapu-Lapu, at Isabela sa Pilipinas, Assam, Itanagar, at Nagaland sa India, Johor Bahru, at Cebu sa Malaysia, pati na sa Mongolia, Taiwan, at marami pang ibang bansa at rehiyon. Sabay-sabay na nanood ng showcase ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. And break forth into singing, O mountains. The kingdoms of this world are become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Amen. Pagkatapos ng showcase, halos hindi mapigil ng mga Kristiyano ang kanilang emosyon. Masigla nilang ibinahagi ang kanilang mga naramdaman at mga kabatiran mula sa panonood ng showcase. Sa mga pagtatanghal na ito, ang lahat ng kapatid
ay sumasamba at pumupuri sa Diyos. Labis nitong naantig ang puso ko at tutok na tutok ako rito. Pakiramdam ko ay talagang napakaganda nito. Talagang naantig ako. Bungad pa lang siya ng programa, talagang hindi ko maipaliwanag yung saya ba. Iba yung galak sa puso, lalo pag kasama mo yung mga brothers and sisters, kasi parang wow, iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, makikita mo na sama-samang nagpupuri, sayaw, pag-awit para sa ating makapangyarihang Diyos. And nararamdaman ko sa sarili ko kanina na wow, napaka-bless ko, God, na nandito ako. Napaka-bless ko na mapasali dito sa mga kapatid na nagpupuri sa inyo ngayon. And doon, mas nakakapag reflect din ako sa sarili ko. Ganyan na mas gampanan pa yung tungkulin dahil ako yung puro reklamo sa duty, ganyan na wala namang ginagawa ng practical. Pero doon, makikita mo na walang imposible sa Diyos, kasi imagine mo, umabot siya sa iba't ibang sulok ng mundo, iba't ibang lahi yung kumakanta, despite ng persecution na nangyari habang nagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang daming hirap, ganyan, pero kamangha-mangha yung gawain ng Diyos. Kaya dito sobrang naantig talaga yung puso ko ngayon, and mas na-inspired pa na i-pursue, na hanga din yung katotohanan na tama itong landas. Ito yung pinakatamang landas na pinili natin sa ating buhay. Ito yung pinakamagandang bagay. Ang mga kapatid mula sa buong mundo ay sama-samang umaawit. Sila ay lubos na nagkakaisa sa puso at isipan. Ang nagkakaisang pagmamahal na iyon sa Diyos ay labis na nakaaantig at nakamamangha. Isa talaga itong kamangha-manghang palabas. Ngayon, para sa sandaling pinakahihintay ninyong lahat, ibunyag natin ang 5 pinakapaboritong pagtatanghal mula sa Variety Showcase sa bagong taon na ito na mga tinig ng papuri na pinili ng mga manonood. Ang pagtatanghal na nasa ika-5 pwesto ay ang patutoong batay sa karanasan ni Brother Junior na ibinahagi ng iglesia sa Italia. Hindi na ako nakikipagkompetensya sa iba. Pur riconoscendo che la sua condivisione era eccellente, ho sentito un'ondata di gelosia. Non sopportavo l'idea che i fratelli e le sorelle pensassero che la sua condivisione fosse migliore della mia. Il cuore mi doleva e mi sono chiesto: perché mi paragono sempre agli altri? Perché provo così tanta gelosia ogni volta che qualcuno fa meglio di me? In seguito ho letto queste parole di Dio. Non permettere mai agli altri di essere superiori o migliori di sé. Ciò è causato da un'indole arrogante. Non consentire mai ai punti di forza altrui di essere superiori o migliori dei propri. Ciò è causato da un'indole arrogante. Le parole di Dio hanno illuminato il mio cuore, facendomi capire che, in quanto essere creato, dovrei perseguire la verità per cambiare la mia indole corrotta e adempiere il dovere di un essere creato. Solo questo è in linea con le intenzioni di Dio. Non dovrei perseguire il distinguermi o l'avere una grande reputazione e un alto prestigio dai miei fratelli e sorelle. Il perseguimento di essere una grande persona, un superuomo o un individuo grandioso è ancora più detestabile per Dio. Brother, pwede mo bang sabihin sa amin kung bakit mo ibinoto ang patutoong ito na batay sa karanasan? Nakaka-relate ako sa nararamdaman ng brother. Sa pamamagitan ng karanasan niya, napagtanto ko na nakikipagkompetensya rin ako sa mga kapatid. Hindi ko isinasapuso ang paggampan sa tungkulin ko. Panay lang ang pakikipagkompetensya ko.
Nakita ko ang ilang bakas ng sarili ko sa kanya. Malaki ang naitulong sa akin ng karanasan niya. Nilutas din ng mga salita ng Diyos ang tiwali kong kalagayan. Hindi ako tunay na naglilingkod sa Diyos. Nakikipagkumpetensya ako sa mga kapatid. Nagdasal ako sa makapangyarihang Diyos at nagsisi sa harap niya. Nagdasal ako at isinumpa ko ang sarili ko. Isinumpa ang tiwali kong disposisyon. Umiyak ako at nagmakaawa sa Diyos, nagabayan ako. Ayoko nang mamuhay ng ganoon. Ayokong maging ganoong klaseng tao. Pareho ang kalagayan ko sa brother na iyon. Minsan, ay naiinggit ako kapag mas epektibo ang iba kaysa sa akin. Naantig ako ng husto nang marinig ko ang brother na nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kahit habang nanonood, nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, gusto ko ring magpatotoo para sa iyo at hindi na mainggit sa iba. May kanya-kanya tayong mga kalakasan. Marahil ay mas mabilis uusad ang iba kaysa sa atin, pero hindi tayo dapat mainggit. Sa halip, dapat tayong magdasal sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya para mas makilala natin ang ating sarili at makapagpatotoo tayo sa Kanya. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nakapagkamit ako ng pagkaunawa sa ilan sa sarili kong mga tiwaling disposisyon. Minsan, ay ibinubunyag ko rin ang mga katiwaliang ito. Hindi ko man lang namamalayan ang mga isipin at ideya na ibinubunyag ko araw-araw. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng brother na ito at ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko kung ano ang pagmamataas at kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa landas ng isang antikristo. Sa totoo lang, kinilabutan ako sa isiping nasa maling landas pala ako. Nakatulong din sa akin ang mga salita ng Diyos para malutas ang isyong ito. Dahil sa pamamagitan ng karanasang ito, nalaman ko kung paano tumalikod mula sa maling landas na iyon at lutasin ang tiwaling disposisyong ito na kinasusuklaman ng Diyos, ang pagmamataas. Ang pagtatanghal na nasa ika-4 na pwesto sa showcase na ito ay ang himno ng mga salita ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nagpakita na sa lupa. Ang mga liriko ay mula sa Volume 1 nang ang salita ay nagpapakita sa katawang tao na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Ang himnong ito ng koro ay pinagtulungan ng 31 iglesia ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa 24 na bansa. Talagang nakaaantig ang pagtatanghal na ito ng koro. Ang pinakabumihag sa kalooban ko ay na tunay na nilupig ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang puso ng mga tao. Ang makita ang napakaraming tao mula sa iba't ibang bansa
na nagpapamalas ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng piyasang ito ng koro ay talagang napakaganda sa pakiramdam. Isa talaga itong napakagandang patotoo na nagpapakitang itinatatag na sa lupa ang kaharian ni Kristo. Nakita ko ang tunay na kagalakang mababakas sa mga mukha ng mga kapatid. Napaka-positibo ng espiritu nila at puno ito ng kagalakan. Talagang naantig ako niyon. Tanging ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng ito. Walang taong makagagawa nito. Iyon ang pinaka nagbibigay inspirasyon sa akin. Nakita natin ang mga tao mula sa buong mundo na pumupuri at sumasamba sa Diyos. Kapag pinapanood mo ang himnong, ang kaharian ng Diyos ay nagpakita na sa lupa at nakikita ang mga kapatid mula sa iba't ibang bansa na umaawit ng mga papuri sa Diyos ng buong lakas at nagpapatotoo na pumarito na siya. Hindi mo maiwasang isipin na isa lang itong patikim sa kung ano ang mangyayari kapag naisakatuparan na ang kaharian ng Diyos. Kapag naisakatuparan na ang kanyang kaharian, tayong lahat ay makakasama ng Diyos, pumupuri sa Kanya, at tinatamasa magpakailanman ang kaligayahan at kagalakan sa Kanyang piling. Ang gawain ng Diyos ay tunay na tulad ng kidlat na nagmumula sa silanganan na lumiliwanag hanggang sa kanluran. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay naipakalat na sa buong mundo. Napakaraming kapatid sa buong mundo ang pumupuri sa makapangyarihang Diyos gamit ang mga himno at mga patotoong batay sa karanasan. Ang makitang matatag na umuunlad ang gawain ng Diyos at napakabilis na lumalaganap ay sadyang napakamakapangyarihan. Ano ang iyong pinaka-naramdaman pagkatapos mong pakinggan ang himnong ito? Ayan, so nang mapakinggan ko din tong himno na ito is nakaramdam din ako ng pagkamangha po ba at pagkaantig sa kalooban ko kasi parang sa himnong ito ipinahawatig ba ni God na talagang na-fulfill na yung gawain ni God nitong mga huling araw at marami na din mga tao yung nakatanggap sa muling pagbabalik ni God dito sa lupa. So ngayon, ang Panginoong Hesus ay nagbalik muli bilang ang makapangyarihang Diyos. Kaya dahil dito is marami mga tao ang nakaramdam ng saya at galak kasi parang nabigyan ba ng pagkakataon o pag-asa yung mga tao na maligtas po ba at makapasok sa kaharian. Nang sinabi ni God dito na ang mga bundok, ang mga ilog, ang mga lawa, ang mga lupain, ang mga karagatan, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay nabukas na ng kanilang mga tilon sa liwanag ng mukha ng tunay na Diyos at sila ay muling nabuhay na parang gumigising mula sa isang panaginip, na parang sila ay mga usbong na sumisibol mula sa lupa. Yung pagbabalik ni God ngayon sa mga huling araw is parang nagbigay ba ng liwanag sa atin na mamulat tayo or magising tayo sa pamumuhay natin ba na matagal na pala nating ipinamumuhay yung mga pakana ni Satanas po ba. Like sa akin, kung hindi ko natanggap yung pagbabalik ni God ngayon sa mga huling araw, alam mo sarili ko, kumaga hindi ko makilala yung sarili ko na sobrang napakatiwali ko na pala. Matagal ko na palang ipinamumuhay ba yung mga pakana ni Satanas po ba. Kaya itong pagbabalik po ni God ngayon sa mga huling araw, isa po siyang pagliligtas sa akin ng Diyos. Kasi inhayaan ba ako ni God na matamo yung katotohanan ba? Until now, napifeel ko pa rin na sobrang thankful ko. Kasi sa maraming mga tao dito sa mundo, is isa ako sa pinili ni God na masulubong yung pagbabalik niya. So talagang napaka-blessed ko po ba? And sa akin naman, gusto ko din bang bumawi kay God na lagi kong pinag-pray na sana balang araw magawa ko ding mapatutuhanan ba at magawa ko ding makapagpatotoo kay God kung paano siya nagsalita, paano siya gumawa, paano niya ako ginagabayan. Nang sa ganun po ba ay maripi ko din yung pagmamahal ni God sa akin. Ang ikatlong pinakasikat na pagtatanghal ay ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Alice Wong ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Chiang Mai, Thailand. Bilanggo ng sarili kong pamilya.
ข่าวลือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชักพาพวกเขาให้หลงผิดและต่อต้านความเชื่อในพระเจ้าของฉันอย่างรุนแรงพวกเขาพูดหลายอย่างที่ใส่ร้ายป้ายสีและหมิ่นประมาทพระเจ้าและยังข่มขู่ฉันว่าถ้าพี่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ในจีนพี่จะถูกจับนะรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจับผู้เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ทุกคนที่เจอไม่ให้รอดแม้แต่คนเดียวตั้งแต่วินาทีที่พวกเขารู้ว่าฉันเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์พวกเขาก็รวมหัวกันข่มเหงฉันด้วยวิธีการสารพัดพวกเขาพร้อมที่จะทุบตีฉันจนตายเพื่อห้ามไม่ให้ฉันเชื่อแต่นั้นเข้าฉันก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอเหมือนกันฉันบังเอิญได้ยินเพลงเจ้าควรละทิ้งทั้งหมดเพื่อความจริงเจ้าต้องทนทุกข์กับความยากลำบากเพื่อความจริงเจ้าต้องพลีอุทิศตัวเจ้าให้กับความจริงเจ้าต้องสู้ทนกันดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อความจริงและเจ้าต้องก้าวผ่านความทุกข์อีกมากเพื่อให้ได้รับความจริงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ้าควรทำพระเจ้ากำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายทรงแสดงความจริงเพื่อชำระผู้คนให้บริสุทธิ์และช่วยผู้คนให้รอดและปิดฉากยุคนี้ถ้าผู้คนไม่ได้รับความจริงพวกเขาจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความรอดและสุดท้ายก็จะตกอยู่ในความวิบัติและถูกทำลายเหลือเวลาไม่มากแล้วฉันต้องรีบไล่ตามส่องหาความจริงไม่ว่าครอบครัวจะมีความสุขแค่ไหนก็ไม่จีรังการไม่ได้รับความจริงคือความทุกข์และการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Paano nakatulong sa iyo ang karanasan ng sister na ito? The greatest help was being Ang able to understand pinakamalaking tulong Satan's ay na various which he tinulungan uses ako nitong makilatis ang iba't ibang pakanang ginagamit ni Satanas sa mga tao. Gumagamit si Satanas ng lahat ng uri ng pakana para pigilan ang mga tao na sumunod sa Diyos. Isa itong espiritual na pakikidigma. Naunawaan ko na sa anumang sitwasyon, dapat akong umasa sa Diyos at magdasal sa Kanya. Kailangan ko ring tingnan ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng katotohanan, hindi mula sa perspektiba ng tao. Ang kapaligirang naranasan ng sister na ito ay hawig na hawig sa akin. At ang karanasan niya ay talagang nakapagpapalakas ng loob ko. Naiuugnay ko ang sarili kong karanasan sa kanya. At sa mga natamo niya, nakita ko ang autoridad at kapangyarihan ng Diyos. Gaano man kahirap ang mga sitwasyon, lagi tayong ginagabayan ng Diyos pasulong. Kapag nahaharap tayo sa ganitong uri ng espiritual na pakikidigma, kailangan nating magdasal at umasa sa Diyos at huwag makipagkompromiso kay Satanas. Kailangan nating tingnan ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng katotohanan. Makatutulong ito sa atin na gampanan ang ating mga tungkulin at lumago sa ating buhay. Naalala ko ang sarili ko sa karanasan ng sister. Dahil nahaharap ako ngayon sa pag-uusig mula sa asawa ko dahil sa pananalig ko. Talagang hinahangaan ko kung paano siya nagpursige sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos sa ganoong kapaligiran. Ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng landas ng pagsasagawa. Gustong-gusto ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na ibinahagi niya na nagsasabing ang bawat hakbang ng gawain ng Diyos sa tao ay isang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos at nanonood ang Diyos para makita kung kaya nating manindigan. Nagbigay sa akin ng matinding lakas ang siping ito. Kapag binabasa ko ang mga salitang ito, nararamdaman kong walang imposible kapag umaasa tayo sa makapangyarihang Diyos. Talagang damang-dama ko ang karanasan niya dahil nakararanas din ako ng pag-uusig mula sa pamilya ko kamakailan. Dahil dito, ang karanasan niya ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa akin at lubos na nakaantig sa akin. Nagsalita ang sister tungkol sa mga hirap na hinarap niya sa bahay at nagbahagi rin kung paano niya napagtagumpayan ang mga iyon at kung paano naging mas malapit ang ugnayan niya sa Diyos sa prosesong iyon.
Pagkatapos mapanood ang karanasan niya, hindi lang ako nagkaroon ng determinasyon na magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng pag-uusig ng pamilya, kundi nagkamit din ako ng parehong pananalig at lakas na mayroon siya. Kahit na nasa kabilang panig ng mundo ang sister na ito, damang-dama ko ang patotoo niya. Talagang nakaaantig iyon at tumimo ng malalim sa puso ko. Ang pagtatanghal na nasa ikalawang pwesto sa showcase na ito ay isang sayaw na ginawa ng koreografiya ng mga kapatid mula sa China. Ang lahat ng tao ng Diyos ay pumupuri sa makapangyarihang Diyos. There's a Son of Man who expresses the truth each day, and this is Almighty God. We've heard the voice of God and finally welcomed the Lord. What a great joy To see the true God's face, has been beyond our wildest dreams. Oh, how blessed we are! How blessed we are! Praise, praise, great praise. See who's dancing so joyfully. Praise, praise, great praise. See who's dancing so joyfully. Our hearts are so glad and free. Could you please share why Pwede you mo like bang this ibahagi kung bakit mo nagustuhan ang sayaw na ito? It shows that Ang bawat kalahok sa pagtatanghal na iyon ay labis na taus-pusong dedikado. Makikita mo ito sa mga ngiti nila at sa ningning sa kanilang mga mata habang kumakanta at sumasayaw at sa natural nilang mga galaw. Lalo na ang makukulay na kasuotan at magandang pagsasayaw ng mga kapatid mula sa China. Talagang kamangha-mangha iyon. Labis akong naantig. Para akong batang paslit na nakaupo roon at nanonood sa kanila. Naantig sa pagsasayaw nila, pinapadyak ang mga paa sa ritmo at nakangiti. Hindi ako masyadong emosyonal na tao, pero iba ito. Dahil ang lahat ay totoong-totoo at tunay. Makikita mong gumagawa ang makapangyarihang Diyos sa mga taong ito. Talagang napakaganda. Ang sayaw na ito ay puno ng kagalakan at enerhiya. Gugustuhin mong tumayo at sumayaw. Nagbibigay inspirasyon ito sa atin at ipinadadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa ating puso. Ipinadadama nito sa atin na laging nariyan ang pagmamahal ng Diyos kung bubuksan lang natin ang ating puso. Ang sayaw na ito ay puno ng dalisay na pagmamahal at enerhiya. Baka matuto rin akong sumayaw balang araw. Gusto ko rin iyon. muy liberador porque Ang ikalawang pagtatanghal ay labis na nakapagpapalaya. Nakita ko na kapag talagang pumasok ang katotohanan sa puso ng mga tao, nawawala ang lahat ng kanilang pagkamatatakutin at pagkabalisa. Naipahahayag nila ang nilalaman ng puso nila ng malaya at mapagpalaya para mag-alay ng papuri sa Diyos. Sa tingin ko, ang pinaka nakapagpahanga sa akin ay ang sayaw na Yangge. Dahil nakita ko ang mga kapatid na sumasayaw ng ganoon kalaya. Hindi sila mukhang pilit na nagtatanghal. Talagang nasisihan sila habang sumasayaw. Iyon ang nakita kong pinaka-espesyal. Habang pinapanood ko ang pagtatanghal, hindi ko mapigilang gustuhing matutuhan ang sayaw at sabik na sabik akong tumayo at sumabay sa pagsasayaw. Ano ang pinaka-nakaantig sa iyo?
Mayroon pa ring ilang kapatid na inuusig at hinahadlangan ng Partido Komunista ng China. Ang pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano ay umabot na sa napakalubhang antas. Maraming kapatid ang dumanas ng matinding pagpapahirap, inaresto, at sinentensyahan dahil lang sa pananampalataya sa Diyos at pangangaral ng Ebanghelyo. Gayunpaman, kahit sa ganoong mga sitwasyon, marami sa kanila ang humawak ng mahigpit sa kanilang pananalig. Hindi ipinagkanulo ang Diyos at nanindigan sa kanilang patotoo. Ang makita ang mga kapatid na malayang nakapagbabasa ng mga salita ng Diyos at nakagagawa ng kanilang mga tungkulin, pagkatapos nilang makatakas sa mga kuko ng malaking haring diablong ito, ay nagpamulat sa akin kung gaano kadakilang pagpapala para sa akin na manampalataya sa Diyos sa isang bansang walang pag-uusig. Nakita ko rin na hindi lang pasakit ng pagpapahirap ang dinanas ng mga kapatid, kundi pati na rin ang pasakit na mawalay sa kanilang mga pamilya. At maraming tao ang gustong manampalataya sa Diyos, sumunod sa Kanya, at gumawa ng kanilang mga tungkulin, pero wala man lang pagkakataon. Wala man lang silang pagkakataong suklian ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, ang makita ang mga kapatid na sa wakas ay malaya na sa mga pagpipigil na ito, na sa wakas ay malayang nakasasayaw at nakaaawit sa pagpupuri sa Diyos, at nakagagawa ng kanilang mga tungkulin para suklian ang kanyang pagmamahal. Iyon ang bahagi ng showcase na pinaka-nakaantig sa akin. Ipinadama rin ito sa akin na dapat nating pahalagahan ang bawat pagkakataong mayroon tayo para basahin ang mga salita ng Diyos at manampalataya sa Diyos. Ang pinakasikat na pagtatanghal sa showcase na nasa unang pwesto ay ang himno ng mga salita ng Diyos mula sa iglesia sa Northern California, Isang Pusong Tapat sa Diyos. Ang mga liriko ay mula sa kabanata ng mga salita ng Diyos sa Volume 1 ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang Tao, Paano Nakilala ni Pedro si Jesus. Oh God, I ask for nothing in my life but that my thoughts of love for God and my heart's desire be accepted by God. I was with God for so long, yet I never loved Him. That is my biggest debt. Even though I stayed with Him, I did not know Him, and I even said some inappropriate things behind His back. I'm willing to dedicate my heart wholly to God. I'm willing to dedicate my heart wholly to God. Even though I'm unable to do anything for God, I'm willing to loyally satisfy God and to have one heart and one mind for Him. I believe God must scrutinize my heart. Hermana, al ver que este himno Sister, te conmovió nakita mucho, kong labis kang naantig ng awiting ito. Kaya, pwede mo bang ibahagi ang nararamdaman mo ngayon? Amén, hermanita. Este himno... Naantig ako ng husto ng himnong ito tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Porque Kasama ni Pedro ang Panginoong Jesus. At bagamat mahal niya ang Panginoon, hindi niya tunay na nakilala ang Panginoon hanggang sa nakaalis na ang Panginoon. Pakiramdam niya ay malaki ang pagkakautang niya sa Panginoon.
Labis akong naantig nito. Pakiramdam ko rin ay may pagkakautang ako sa Diyos. Hasta que se fue. Ang Diyos ang nagbalik sa akin sa harap niya. Eso sentí. Kaya dapat kong suklian ang kanyang pagmamahal at tuparin ang kanyang atas sa nalalabing panahon ng buhay ko. Lo que soy capaz Pero de hacer por ti. hindi ko pa iyon nagagawa. Bagamat isa lang akong nilikha na mas mababa pa sa alikabok. Que él, Binantayan at inalagaan ako ng Diyos. a él Binibigyan ako ng pagkakataong ito na makasabay sa kanyang bagong gawain. esta encomienda que Ipinadadama nito sa akin na malaki ang pagkakautang ko. soy Bilang ese isang creador nilikha, pequeño. ang Diyos ang nagkaloob ng lahat sa akin. Saber que él Ipinagkaloob niya ang que buhay puso sa sus akin ojos en mí, at dinala ako sa kung nasaan ako ngayon. que me dio Itinaas ako ng Diyos at pinagpakitaan ng biyaya sa pagpapahintulot sa aking tanggapin ang kanyang atas. Dapat kong gawin ang aking tungkulin at suklian ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa akin gamit ang aking kakarampot na lakas. a este momento. Ipagpapatuloy kong gawin ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya ng may pananalig at pagmamahal at patuloy na maranasan ang pagdadalisay at pagliligtas ng Diyos sa mga kapaligirang inihahanda niya. Ser parte Anumang paghihirap o pagsubok ang harapin de su ko, obra, hindi ako magrereklamo, kundi cooperar con él tatanggapin ko ang lahat ng iyon un poco ng may pusong nagpapasakop at nagmamahal sa Diyos. Amen. Nagustuhan ko po yung rendition ng brother po sa hymn. Parang pakiramdam ko po is kinanta niya po yun ng ng buong puso. Nararamdaman ko at saka naluluha din ako habang kinakanta niya. Kasi yun din po ay karanasan ni Pedro kung paano siya nanalangin sa Panginoong Hesus na talagang nakatulong sa akin ba na mapaunawa dahil nga po sa kayabangan ko na makilala ko yung sarili ko po ba na walang halaga, walang maibibigay kay God kundi yung ano ko lang po yung loyalty ko tsaka yung pagsunod ko po sa Kanya. Hindi ko po pwedeng kumbaga bigyan lang po ng pagpapahalaga yung mga bagay na nagawa ko sa panlabas. Yung sabi po ni Pedro na napakatagal kong kapiling ang Panginoong Hesus, subalit hindi ko siya minahal kailanman. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakautang. Kahit nanatili ako sa piling niya, hindi ko siya kilala at nagsalita pa ako ng ilang bagay na hindi angkop sa kanyang likuran. Ang pag-iisip sa mga bagay na ito ay nagpapadama sa akin na mas malaki ang pagkakautang ko sa Panginoong Hesus. So, ganun din po ako kasi kapag umaharap ako sa mga pagsubok, yung mga paglalantad ni God, nakakapagsalita din po ko kay God ng mga pagrereklamo. So, kaya po parang naantig ako sa part na yon ng hymn kasi parang nagkakaroon po tayo ng parang pagsisisi ba habang kinakanta yung hymn na yon. Napaluha ako sa awiting ito. Naantig talaga ako nito. Ang makita ang pagmamahal ni Pedro sa Diyos at ang kanyang paghahangad sa katotohanan ay labis na nakaantig sa puso ko at nagpaiyak sa akin. Nang makita ko ang pagpapasakop ni Pedro sa Diyos, ang kanyang matatag na determinasyon at ang kanyang lubos na debosyon, naramdaman kong napakarami kong kakulangan, napakaliit ko. Gusto ko talagang magkaroon ng pagmamahal sa Diyos na tulad ng kay Pedro. Pero ngayon, pakiramdam ko ay napakalayo ko pa sa pamantayang iyon at masakit ito para sa akin. Sa pag-iisip kung paano tayo sinasabihan ng Diyos na maging tulad ni Job at Pedro, alam kong ito ang hinihingi ng Diyos sa atin. Dapat magkaroon ako ng ganitong determinasyon na hangarin ang lubos na pagsunod at pagpapasakop gaya ni Pedro at ibigay ang buong puso ko sa Diyos. Kapag marami akong ibinubunyag na katiwalian, namumuhi ako sa sarili ko. Pero kapag iniisip ko kung paano naghangad si Pedro, kung paano niya hinanap ang Diyos, at kung paano siya dumanas ng mga pagsubok at pagpupungos, at sa huli ay nanindigan sa kanyang patotoo, talagang malaki ang naitutulong nito sa akin at pinatitibay nito ang aking pananalig. Ipinababatid nito sa akin
na ito ang tamang landas. Ang tamang landas ng buhay na isinaayos ng Diyos para sa atin. Amen. Naibunyag na ang 10 pinakasikat na pagtatanghal sa showcase na ito. Kinapanayam namin si Brother Barry, ang manananghal na nagkamit ng unang pwesto. Thank you, brother. Brother, pwede ka bang saglit na magpakilala? Okay. Sige, ako si Brother Barry Galindo at galing ako sa iglesia sa Northern California. When did you begin Kailan mo accepting tinanggap ang God's word gawain in ng the last makapangyarihang days? Diyos sa mga huling araw? do you do in the church? Anong tungkulin ang ginagawa mo ngayon sa iglesia? Magtatatlong taon na eksakto ngayong buwan. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang music editor sa iglesia. I heard you have a background Kailan in ka music. unang When nagsimulang did you mag-aral first ng start musika? studying music? Noong 1965, noong 5 taong gulang ako, nakita ng mga magulang ko ang malaki kong pagmamahal sa musika at dinala nila ako sa San Francisco Conservatory of Music para magsimula ng profesional na pag-aaral. Brother Barry, Brother during the Barry, preparation of mayroon the bang entire anumang program, karanasan was there habang any naghahanda experience para that sa left a pagtatanghal particularly deep ang impression nag-iwan on ng you? partikular na malalim na impresyon sa iyo? Oo, tiyak na mayroon. Brother, natatandaan kong madalas akong nagbubunyag ng mga tiwaling disposisyon sa prosesong iyon. Partikular na halata ang mga pagbubunyag ko ng mapagmataas na disposisyon. Dahil lagi akong nagtatrabaho sa musika, madalas akong purihin ng mga tao. Sinasabing, ang galing mo. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumaki ang ulo ko. Habang naghahanda para sa pagtatanghal, lagi kong gustong gawin ang mga bagay sa paraang gusto ko at ayaw kong tanggapin ang mga mungkahi mula sa mga kapatid. Pero sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ng himnong ito, nakatanggap ako ng malaking tulong. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita ng Diyos, pinagninilayan ang mga ito, at inilalapat sa sarili ko. Nakatulong sa akin ang mga salitang ito na tumigil sa pagiging negatibo at sobrang mapagmataas at naging handa akong magpasakop. Paulit-ulit kong ipinaalala sa sarili ko, isa lang akong maliit na bahagi sa gawaing ito. Parang isang maliit na isda sa karagatan. Unti-unti, binitawan ko ang aking pagmamataas at mas nakinig sa mga mungkahi ng mga kapatid ko. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkamit ako ng mas malalim na pagkaunawa sa aking mga tiwaling disposisyon at natutuhan kung paano pagnilayan ang sarili ko batay sa mga salita ng Diyos para baguhin ang mga iyon. Tunay kong naramdaman ang pagbabago sa sarili ko sa panahong ito. Salamat sa Diyos. Brother Brother Barry, sa palagay mo, paano babaguhin ng karanasang ito ang paghahangad mo sa katotohanan sa hinaharap? Brother, iingatan ko ang karanasang ito sa puso ko at palaging pagninilayan ang bawat detalye nito. Umaasa akong madala ang mga natamo mula sa karanasang ito sa mga karanasan ko sa hinaharap at na kapag binalikan ko ito paglipas ng panahon, masasabi kong isa talaga itong mahalagang karanasan. Nagdarasal ako sa Diyos at umaasa na kung pahihintulutan niya, magkaroon pa ako ng mas maraming karanasang tulad nito sa hinaharap. Umaasa rin akong magkaroon ng mas maraming pagkakataong gawin ang ganitong uri ng tungkulin bago magwakas ang gawain ng Diyos. Nagdadala ng mas maraming tupa ng Diyos sa harap niya. Ang pinakamalaking pagbabago at natamo ko mula sa karanasang ito ay ang pagkaunawa kung paano magpasakop sa Diyos at ang patuloy na pagkatuto ng aral ng pagpapasakop sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Amen. Salamat sa Diyos. Iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Oh God, although my life
life is not worth much to you. I wish to dedicate it to you, though men are unworthy to love you, and their loving hearts are both worthless. I believe you know men's intentions, and even though the flesh of man does not meet with your acceptance, I wish for you to accept my heart. I'm willing to dedicate my heart wholly to God. I'm willing to dedicate my heart wholly to God. Even though I'm unable to do anything for God, I'm willing to loyally satisfy God and to have one heart and one mind for Him. I believe God must scrutinize